Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Mula sa Isaiah 41, verse 10, tayo pong lahat ay nananangin. Ama namang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umaga ito. Salamat po Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy yung pinagkakaloob sa amin. Salamat po Panginoon sa mga biyaya na aming natatanggap. At patawarin mo kami Panginoon sa aming mga nagagawang kasalanan. Ito man po Panginoon ay maliit o malaki. Ito po ay aming hinihingi ng kapatawaran sa iyo. Samahan po kami Panginoon sa aming pananambahan at pangunahan mo po kami. At ikaw nga po Panginoon ang maglinis na aming puso upang maintindihan mo namin Panginoon ang iyong mensahe na dadalhin sa umagang ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang araw na ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sometimes you make it harder than it is. We'll take a perfect night and fill it up with words we don't mean.
strongest of hearts. That's when we must start believing in the one thing that has gotten us this far. That's what love is for, to help us through it. That's what love is for. Nothing else can do it. Melt our defenses, bring us back to our senses, give us strength to try once more. Baby, that's what love is for. Sometimes I see you and you don't know I am there, and I'm washed away by emotions. I hold it down inside, getting stronger with time. It's living through the fire and holding on we'll find. That's what love is for, to help us through it. That's what love is for. Nothing else can do it. Melt our defenses, bring us back to our senses, give us strength to try once more. Baby, that's what love is for. Believing in the one thing that has gotten us this far. That's what love is for, to help us through it. That's what love is for. Nothing else can do it. Round of the edges, tug us down from the ledges, give us strength to try once more. Baby, that's what love is for. That's what love is for. Oh, nothing else can do it. Melt our defenses, bring us back to our senses, give us strength to try once more. Baby, that's what love is for. That's what love is for. Oh, nothing else can do it. Melt our defenses, bring us back to our senses, give us strength to try once more. Baby, that's what love is for. Magandang araw po ng linggo. Sa umpisa ay basahin muna natin ang mga talata na ating pagbubulayan ngayong araw na ito. Mula po sa unang Samuel, kabanatang 17, talatang 33 hanggang 40 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Saul, hindi mo pa kaya ang Pilisteyong yon, may gatas ka pa sa labi. Samantalang siya isang kilabot na mandirigma. Ngunit mapilit si David. Sinabi niya, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatagay ng leon o oso, tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Pilisteyong yon pagkat ang hinahamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idudugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon labanan mo siya at pagnubayan ka nawa ni Yahweh.
at ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang baluting tanso. Pagkatapos sinakbat ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, ngunit hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotan. Pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, sinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si David. Tayo po muna ay manalangin. O Diyos ng buong sandaigdigan at ng buong kalawakan, kami po ay muling lumalapit sa iyo upang hilingin na sana'y samahan mo kami at ipadama mo sa amin ang iyong presensya habang kami nagbubulay-bulay ng iyong salita. Bigyan mo rin kami ng karunungan at ng pusong nakakaunawa upang lahat ng aming mapapakinggan tungkol sa iyong salita ay maging kapakipakinabang sa aming lahat. Samahan mo po ang bawat isa sa amin mula sa nakikinig hanggang sa inyong lingkod. At sana po ang iyong banal na espiritu kasama ang iyong mga anghel ay madama namin, nakasama namin at nakikigalak habang ginagawa namin ang pagsambang ito, lalo't higit ang pakikinig ng iyong salita. Madama nawa namin ang kahalagahan ng paghahati-hati sa iyong salita upang sa panahong ito ng pandemya kami ay lumakas ang loob at magkaroon ng pag-asa na magpatuloy. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw muli mga kapatid. Marahil inyo nang kabisado ang istorya ng pastol ng tupa na si David na kalaunan ay naging hari. Ngayong umaga ay subukan nating pag-aralan ang mga talatang binasa natin at i-connecta natin sa ating mga pinagdaraanan, sa ating kasalukuyang kalagayan, upang magbigay ito sa atin ng lakas ng loob, lakas ng pananampalataya, ng pag-asa at kagalingan mula sa ating mga nararanasan. Sa verse 32 po, yung binasa ko pala ay sa verse 32, sinabi po niya, dapat pala nagsimula ako sa verse 32, pero anyway, ang sabi sa verse 2, pagdating kay Saul, sinabi ni David, di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya. Hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil sa Pilisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya. Sa panahong yon, dahil wala nang maitapat si Haring Saul sa malaking taong si Goliath na napakagaling na mandirigma, ay nawawala na siya ng pag-asa. Unti-unting humihina ang kanyang tiwala na magagapi nila si Goliath. Ngunit biglang dumating si David, isang batang pastol ng mga tupa, at nagbigay ito kay Haring Saul ng pagkakataon upang muling makabanaag ng kaunting pag-asa. Sa simula, hindi siya nagtitiwala kay David dahil siya bata pa
Ayon sa mga talata, may gatas pa ang kanyang mga labi. Ibig sabihin, walang karanasan, walang nalalaman, at kung ganon ay malamang sa matalo lamang siya sa labanan. Sa verse 33, sabi ni Saul, hindi mo ba kaya ang Pilisteyong yon? May gatas ka pa sa labi, samantalang siya isang kilabot na mandirigma. Ganito niya i-describe si Goliath, kilabot na mandirigma. So, parang sinasabi niya kay David na wala kang panalo kay Goliath. At ito ay nagpapahayag ng kakulangan ng pag-asa o unti-unting pagkawala ng pag-asa gawa ng sinabi ko kanina. Ngunit sa 34 hanggang 35, sinabi rito, ngunit mapilit si David. Sinabi niya, ako po ang mag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, tinutugis ko po at tinaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. At nang marinig ito ng hari, ito ay nagbigay sa kanya ng maliit na pag-asa at binigyan niya ng pagkakataon si David para mapatunayan ang kanyang sarili. Ngunit ang mahalagang makita natin dito ay yung self-confidence na mayroon si David. Sa kanyang payak na mga karanasan bilang pastol ng tupa, ay buo ang loob niya na kahit sa mga malalaking labanan at mga pagsubok ay pwede niyang gamitin ang kanyang mga karanasan upang magtagumpay. Ganyan ka-confident si David. Bagamat ang nasa paligid niya ay mga taong hindi na nagtitiwala sa kanya, katunayan nang makita siya ng kanyang mga kapatid, sinita pa siya. Sabi niya, kakaunti na nga ang ating tupa, pinababayaan mo pa. Baka kaya ka narito ay dahil gusto mong manood ng labanan o para ma-entertain, no? Pero sa halip na pansinin ang mga iyon ni David ay siya ay ipinsenta niya ang kanyang sarili sa hari. Yung kanyang credentials ipinsenta niya sa hari na nagdududa sa kanyang kakayanan. Kaya naman ang hari, dahil nauubusan na siya ng mga pagkakataon o nauubusan na siya ng mga posibilidad para labanan si Goliath at magapi ito, ay napilitan na rin na pumayag na si David ang lumaban. Kaya nga, pero ang maganda rito ay yung nasa 36 and 37 verses. Ang sabi rito, sa verses 36 and 37, marami na po akong napatay na leon at oso, mapapatay ko rin po ang Pilisteyong yon, pagkat ang hinahamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagliligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon. Sa simula ay para bang ipinagyayabang lang ni David yung kanyang mga karanasan sa pagpatay ng leon at oso. Pero sa kalaunan, lumabas yung dahilan ng pinanggagalingan ng kanyang katapangan, at ito ay ang Panginoong Diyos. Sabi niya, kung iniligtas ako ng Diyos sa oso at leon, ililigtas din ako ng Diyos na iyan sa aking makakalaban na si Goliath. Maganda pong maging hugutan natin ito ng
lakas ng loob. Na bagamat tayo ay nagtitiwala sa ating sariling kakayanan, batay sa ating marami ng karanasan sa buhay, laging maganda na hindi ang sarili natin ang lamang ang ating inaasahan, kundi higit sa lahat ang Panginoong Diyos, dahil subok na natin sa ating mga karanasan na hindi niya tayo pinababayaan. Kaya nakakatuwa na sa kanyang kabataan ay idinipensa ni David ang Diyos. Sabi niya, hinahamak po niya ang Diyos ng buhay. No? Para bang sinasabi niya, hindi pwede yan. Ang Diyos na tapat sa akin, mabuti sa akin, hindi nagkulang sa akin kailanman, hindi niya pwedeng pagsalitaan ng ganon ang aking Diyos. No? Hindi niya pwedeng hamakin ang aking Diyos. Sapagkat kung iniligtas niya ako noon sa mga oso at leon, ngayon ililigtas din niya ako kay Goliath. Hindi po ba magandang magkaroon tayo ng ganitong attitude na habang dumaraan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, hindi lang ang pandemya, ay lagi nating idepende ang ating sarili sa Diyos. Hindi lamang idepensa o ipagtanggol ang ating Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa atin, kundi dumepende tayo sa kanya dahil talaga naman na batay sa ating mga karanasan, hindi siya nagkukulang. Kung tayo man ay nagkukulang sa kanya, ang ating Diyos ay laging higit pa sa sapat ang ibinibigay niya sa atin. At sa panahong ito ng pandemya at iba't ibang mga pagsubok sa buhay na dumarating, maganda magkaroon tayo ng attitude na katulad ni David, na sa halip na nagpapahina ng ating loob, ay nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Pagka ating pakikinggan ang mga balita, babasahin natin ang social media, ay kadalasan sa halip na tayo ay ma-entertain gaya ng ating inaasahan dapat mula sa social media at mga television at radyo, ay kabaliktaran ang nangyayari. Lagi tayong nanghihina, humihina ang loob, lagi tayong nanlulupaypay sa mga balitang naririnig natin dahil hindi magandang pakinggan at nakapagbibigay sa atin ng kalungkutan, nagbibigay sa atin ng bigat ng kalooban. At si David ay bukod sa naging cheerleader siya para dun sa mga taong nandoon dahil nagkaroon sila ng pag-asa, ay siya rin ay ipinakita niya na hindi lang siya cheerleader, kundi siya mismo ang magpapatunay na mabuti ang Diyos at hindi sila pababayaan. Kaya marahil nung marinig yun ng mga kawal na walang maipantapat kay Goliath, ay tiyak na nabuo uli ang kanilang loob, lumakas uli ang kanilang loob, nagkaroon ng pag-asa at sila'y natuwa na sa wakas mayroong isang haharap kay Goliath na kahit na nga siya ay bata, ay pinapatunayan niya na batay sa kanyang karanasan, siya ay inaalagaan, pinoprotektahan ng isang mabuting Diyos. At tayo mga kapatid, lalo na ang mga mananampalataya, hindi po ba ang trabaho natin ay to bring the good news, to proclaim the good news, to spread the good news? Kaya sana sa ating araw-araw na pakikipag-usap kahit kanino, sa araw-araw nating paglalagay ng mga
kung ano-anong message sa social media. Sana ang mga ito ay nagdudulot ng inspirasyon, ng lakas ng loob at hindi ng kabigatan ng loob sa mga nakababasa. Dapat ito ay nagbibigay pag-asa at i-encourage na magtiwala sa Diyos sapagkat hindi niya tayo pababayaan kahit kailanman. Sa pandemya na ito, hindi po ba kung 4 na buwan na itong nagaganap, marami sa atin talaga yung nadidismaya. Bukod pa sa nakikita natin na paulit-ulit na nagbabago ang mga sitwasyon, hindi para gumanda, kundi para lumala. No? Can you imagine na habang nagbubulay tayo ngayon ay nasa mahigit ng 60,000 ang naapektuhan nito. Yun naman ay yung total na naapektuhan at ibawas natin doon yung gumaling at saka yung namatay. Yun ang kasalukuyang dami. Hindi yung 60,000 pero each day, yan ang laman ng balita na nadagdagan na naman ng mahigit na 2,000 ang nagkaroon ng infection, ganito karami ang namatay, ganito lang ang gumaling. So, tayong nakakarinig noon ay nanghihina ang loob. Ngunit sana sa kalagitnaan ng lahat ng ito, ay may dumating na katulad ni David na nagbibigay ng pag-asa at nagpapatunay sa kabutihan ng Diyos batay sa kanyang karanasan. Sana ang mga mananampalataya ay nasa ganong antas ng pag-iisip na nagbibigay ng pag-asa at nagpapalakas ng loob sapagkat ibinabatay nila ito sa kanilang karanasan ng pananampalataya sa Diyos na napakabuti na hindi nagpapabaya sa ating lahat. Hindi lang po ang pandemya ang problema natin dahil kahit walang pandemya, araw-araw meron pa rin tayo mga pwedeng pagdaanan. No? So matapos man ang pandemya, hindi ibig sabihin ay mawawala na ang ating mga nararanasang hirap. Nagpapatuloy po yan. Pero kung tayo ay lubos at patuloy na magtitiwala sa Diyos at magbibigay ng pag-asa sa iba, makakaasa tayo mga kapatid na hindi tayo mabibigo sa ating Diyos. No? Si Haring Solomon sa kanyang sulat, may binanggit siya doon na everything is balony. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. At noong una, napapaisip ako kung ano ang ibig sabihin nun. Pero ang ibig sabihin po nun ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan kung wala tayo sa Diyos. Kapag hindi natin kinonekta sa Diyos o ibinatay sa pananampalataya natin sa Diyos ang mga bagay na nangyayari, kahit ito'y maganda sa ating pakiramdam at paningin, ito'y nawawala ng kabuluhan kapag hindi nakaugnay sa Diyos. Kung hindi nakabatay sa kanyang kautusan, hindi nakabatay sa kanyang inaasahan sa atin, everything will be balony o ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Ngunit tayo mga mananampalataya, patuloy na nagiging puno ng pag-asa ang bawat araw sa kabila ng lahat sapagkat ikinokonekta natin ito sa Diyos na napakatapat at hindi tayo pinababayaan.
Ah, nabasa na rin natin o alam na rin natin kung ano ang naging dulo ng kasaysayang ito. Si David ay dumampot ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa supot niya, at tapos ay lumapit si kay Goliath at sinabi na pupugutin ko ang iyong ulo, no, dahil hinahamak mo ang aking Diyos, no. At nagtawa lamang si Goliath dahil nakita niyang bata si David at hindi naman kilabot na mandirigma, ngunit buo ang loob na kaya niyang gapiin ito sapagkat alam niya na ang nagbibigay sa kanya ng tapang, ng lakas ng loob, ng galing ay ang Panginoong Diyos. Tayo rin mga kapatid, huwag nating isuko ang laban. Hindi pa tapos ang laban. At lagi tayong may pag-asa kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos. At higit na mahalaga bilang isang mananampalataya ay dapat maging tagapagdala tayo ng mabuting balita. Tagapag-spread ng mabuting balita. Hindi ng fake news at ng mga iba't ibang walang kabuluhang mga post sa social media na hindi nakakatulong kundi nagpapalito lamang o nagbibigay ng maling impormasyon sa mga tao. Gampanan natin ang pagiging mananampalataya natin. Let us be bringers of good news. Let us be spreaders of good news. Upang ang mundong ito na dumaranas ng malaking problema sa kasalukuyan ay magkaroon ng bagong pag-asa at manatiling nagtitiwala sa Diyos upang dumating ang panahon, sa itinakdang panahon ng ating Panginoong Diyos, na ang mundo ay lubos na gagaling. Hindi lamang sa COVID, kundi sa lahat ng nararanasang problema ng sanlibutan. At makakaasa tayo na hindi tayo mabibigo sapagkat ang nangako nito at ang patuloy na nagpapatunay nito ay ang Diyos na napakabuti, at wala siyang intensyon kundi ang mahalin tayo at maging mga anak niya. So mga kapatid, huwag nating sukuan ang laban. Patuloy tayo magtiwala sa Diyos at masusumpungan natin ang pagtatagumpay. Amen. Be not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you.
God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, na siyang may-ari ng langit at lupa, muli naming hinihiling na ibalik mo na po ang mundo sa perpektong kalagayan nito nang ito'y iyong likhain. At gamitin mo kaming mananampalataya upang mangyari ito. Tapusin mo na rin ang COVID-19 at ang iba't ibang mga problema ng daigdig na may kinalaman sa aming pagiging makasalanan, pagiging makasarili. At dahil diyan nalilimutan ka namin na siyang nagbigay ng buhay at siyang nagpala sa amin sa pagdaraan ng panahon. O Diyos, sa aming munting aralin na napakinggan ngayon, sana ay magdulot ito ng malaking kalinawan sa aming mga isip. Kung ano ang dapat na maging tungkulin namin bilang mga mananampalataya, kung paano kami mamumuhay at kung paano namin patatakbuhin ang aming mga pananampalataya o paiiralin ang aming pananampalataya. Nawa o Diyos, maging tagapagdala kami ng mabuting balita, sapagkat ito ay aming karanasan mula sa iyo, na hindi mo kami pinabayaan at lagi mo kaming sinasamahan sa gitna ng mga pagsubok at mga dalahin sa buhay. O Diyos, ingatan mo po ang buong mundo mula sa sakit, pagalingin mo na po ang lahat ng nahawa, tulungan mo ang mga frontliners at ang mga nasa unahan ng laban na mga ahensya ng gobyerno. Tulungan mo rin ang mga volunteer organizations at individuals na patuloy na tumulong. Tulungan mo rin ang mamamayan. Turuan mo silang maging masunurin upang mapuksa ang COVID-19. At sana wag po kaming mag-focus lamang sa COVID-19, kundi sa iba pang mga suliranin ng daigdig na nag-uugat sa aming pagiging makasalanan. Sana maging pagkakataon lamang ang pandemyang ito upang ma-realize namin na marami kaming pagkukulang sa iyo at kailangan ka namin. At kung hindi kami manunumbalik sa iyo, ay hindi kami makakatawid sa mga pagsubok na ito. Ngunit gaya ng iyong pangako, kung kikilalanin ka namin at tatalikuran namin ang aming mga maling ginagawa, sinasabi at iniisip, ay iyong muling pagagalingin ang aming bayan at matatamo namin ang iyong pagpapatawad at makikita namin, O Diyos, na sapat o higit pa ang iyong mga probisyon para sa aming lahat.
Sana po wag masayang ang pagkakataong ito ng pandemya upang makita ng malinaw ng aming mga mata at ma-realize ng aming mga isip at puso na kung bakit nangyayari ito ay sapagkat makasalanan ng mundo at kami ay nakalimot sa iyo. Kaya nawa ay matuto kaming tumalima sa iyo, magpakumbaba, humingi ng tawad at huwag na muling ulitin ang mga pagkakamali at sumunod ng lubusan sa iyong kalooban. Patnubayan po ang balagtas, alisin mo na po ang panganib ng COVID-19 sa lugar na ito upang makabalik na kami sa pagsamba. Tulungan mo ang lahat ng tao sa kanilang mga kalagayan, sa kanilang mga pangangailangan, sa mga hamon na kanilang nararanasan. Tulungan mo ang RMB Subdivision, ang mga tagadap. Nawa o Diyos sa aming pagbabalik sa simbahan ay maging masigla na ito at madama ng mga taga roon na talagang kailangan ka namin. Kagaya ng paulit-ulit na binabanggit namin o ipinangaral namin sa kanila. Dear God, tulungan mo ang mga at bigyan mo ng pagpapala ang mga sumapit sa kaarawan. Marami pang kaarawan ang dumating sa kanila, ganun din ang mga dumating sa mga pagdiriwang ng mahalagang okasyon ng buhay. Pagalingin mo lahat ng may sakit, hindi lamang ang may sakit ng COVID-19, kundi yung iba pa. Iyo pong tulungan ang mga nasa rehabilitation center, nasa kulungan, nasa ospital, at mga nasa bahay na kailangan ang tulong dahil wala silang pera, wala silang pantustos sa kanilang pagpapagamot. Sana po ikatukin mo ang puso ng sino man upang maging instrumento mo ng katugunan sa mga pangailangan ng mga taong nangangailangan. O Diyos, marami pong salamat sa iyo. Sana po ang mga bata na magsisipag-aral ay makaagapay sa bagong sitwasyon, magkaroon ng pantustos ang kanilang mga magulang, bigyan mo sila ng hanap buhay upang masuportahan nila ang pag-aaral ng kanilang mga anak. At nawa ay aming madama ang pagtutulungan ng bawat isa at nawa sa aming munting kakayanan ang aming iglesia ay makatulong. Ingatan mo ang mga nasa ibang bansa, naming mga kaanib at ang lahat ng OFW. Ilayo mo sila sa panganib ng COVID-19 at ng iba pa. Sana po ay matupad nila ang kanilang mga pangarap at magkita-kita sila ng buong pamilya na nasa maayos na kalagayan. Patnubayan po ang mga senior citizen, ang mga bata na vulnerable sa COVID-19 at sa iba pang sakit. Sana po, O Diyos, ay ikaw ang mag-ingat sa kanila at malayo sila sa panganib na dala ng mga sakit na ito. Marami pong salamat sa iyong pagkilos sa aming buhay, sa pagpapatunay mo ng iyong kabutihan at katapatan. Ingatan mo kaming lahat at nawa ay maging tagapagdala kami ng mabuting balita para sa iyo upang ikaw ay malugod sa amin at ikarangal mo kami. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin. Ito ang aming hinihiling at hinihiling namin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the At ngayon mga kapatid, sumainyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus at ang gabay ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen.